Hawak ko ang passbook, zero balance na. Ang ipon namin para sa aming pagtanda, kinuha lahat ng asawa ko para sa bago niyang pamilya. Umiyak ako pero sandali lang. Dahil habang tinitingnan ko ang blankong libro, naalala ko ang isa pang passbook. Isa na nakatago at nakapangalan lang sa akin. Doon, magsisimula ang tunay na kwento ng aming pagtutuos. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna. Baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Andrea Morales, 32 taong gulang, isang accountant. Ngayon, lagpas na ako ng 60. Akala ko noon, sapat na ang mapalaki ang aking anak, na wala nang dapat pang pagsisihan sa buhay na ito. Pero dumating ang isang araw, kung saan nalaman ko, may mga bagay na hindi lahat ng ibibigay mo ay babalik sa'yo. Bago mag-alas 8 ng umaga, narito ako sa harap ng Korte Suprema, sa isang malamig na pasilyo na pinagmulan ng maraming luha. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nanginginig. Sa katunayan, pakiramdam ko ay kalmado ako, tulad ng isang karagatan bago ang isang malakas na bagyo. Suot ko ang aking pinakapormal na damit, isang simpleng navy blue na hapit sa aking katawan, ang aking buhok ay maayos na nakatali sa isang tinirintas na bon, halos walang make-up, tanging ang aking mga mata lamang ang nagsasabi ng lahat. Sa di kalayuan, nakita ko si Marco Reyes, ang aking magiging ex-asawa. Nakatayo siya doon, nakasuot ng mamahaling Armani suit. Ang kanyang puting baro ay halos nagliliyab sa dilim ng pasilyo. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Katrina Lopez, ang kanyang kabit. Si Katrina, na tila nagpapamalas ng kanyang bagong pagkapanalo, ay nakasuot ng sobrang ikling palda, sobrang baba ng neckline, at ang kanyang labi ay pininturahan ng matapang na pulang lipstick. Hindi niya sinubukang itago ang ngiting nanunuya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila ako ay isang insektong dapat lang palayasin. Ang pulseras na tupas sa kanyang pulso, ang parehong pulseras na magpapabago ng lahat, ay kumikinang na tila nakuha niya ang lahat. Nilapitan ako ni Marco, hinihila si Katrina na parang tropeo. Tumayo siya sa harap ko, halos lumampas sa akin ng isang dangkal, ang kanyang matamis na pabango, ang pabango na minsan kong ibinigay sa kanya bilang regalo sa aming anibersaryo, ay umalingasaw. Ngayon, ang amoy na iyon ay nagdudulot lamang ng pagkasuklam. Ngayon ang pinakamasayang araw ng buhay ko, Andrea, sabi niya, tinatamasa ang bawat salita, tinitingnan ako ng diretsyo sa mata, naghihintay ng aking pagkagimbal. Aagawin ko ang lahat sa iyo. Ang kondo, ang sasakyan, ang mga bank account. Alam mo, wala ka. Isang malaking zero. Kung wala ako, isa ka lang maliit na daga na may calculator. Sino ang magmamahal sa'yo sa edad na 32? Ngumisi si Katrina, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay na may perpektong manicure, ipinagmamalaki ang pulseras na topaz. Marco, huwag kang masyadong malupit, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay mas mailason kaysa sa kagat ng ahas. Siguro dapat nating iwanan na lang ang lumang sofa. Hindi bagay sa ating estilo. Saka, umorder tayo ng Italian bedroom set, di ba? Puti na may ginto. Ang sofa na iyon ay bagay na bagay sa maliit na bahay ng kanyang ina. Ngumisi si Marco. Tumingin ako sa kanila. Wala ni isang hibla ng aking mukha ang gumalaw, walang damdamin ang nasalamin sa aking mga mata. Dati ang mga salitang ito ay sasaktan ako ng matindi, paiyakin ako, magpapaliwanag. Ngayon, ang naririnig ko lang ay isang walang lamang tunog. Ang ingay ng hangin sa aking tainga. Nakita ko sa harap ko hindi ang minamahal kong asawa, kundi isang bagay ng aking pagsusuri, isang ari-ari ang nabawasan ang halaga na kailangang tanggalin sa balanse ng negosyong tinatawag na buhay. Iniisip ko ang mga numero, ang mga katotohanan, ang kawastuhan ng aking mga ebidensya. Hindi ako sumagot. Tumulala lang ako sa kanya, tinitingnan siya na parang isang masamang ulat na kailangang ibalik para sa rebisyon. Nakita ko siya sa loob, nakita ko ang kanyang kahabag-habag na pagpapanggap, ang kanyang kawalan ng kapanatagan,
na itinago niya sa likod ng kanyang kayabangan. Ang katahimikan ko ay laging nagpapagulo kay Marco. Gusto niya ng eskandalo, sigawan, luha. Gusto niyang makita ang aking pagkapahiya. Gusto niyang pakainin ang kanyang ego ng aking sakit. Ngunit ang nakita lang niya ay isang malamig, hindi matatawirang pader. Ang kanyang ngiti ay nagsimulang maglaho. Ang pabango ni Marco, ang dating minamahal kong amoy, ngayon ay nagsilbing trigger. 3 buwan na ang nakakaraan, ang araw na iyon ang naghati sa aking buhay sa dalawa, bago at pagkatapos. Bago ang lahat ng ito, akala ko ay mayroon kaming perpektong buhay sa aming kondominium sa Bonifacio Global City. Ito ay isang pangarap na itinayo, hindi lamang sa pagmamahalan, kundi sa malaking sakripisyo. Ang paunang bayad para sa kondo na iyon, ang 9 milyong piso, ay hindi ko nakuha sa aking trabaho. Hindi, ito ay ang buong ipon ng buong buhay nila mama at papa, ang kanilang pondo para sa pagreretiro, na pinaghirapan nilang itabi sa loob ng mahigit 40 taon. Ibinigay nila iyon ng buo, walang alinlangan kay Marco dahil sa kanyang matatamis na salita. Ituring niya na po akong tunay na anak, sabi niya sa kanila noon, yakap-yakap si mama, habang si papa ay nakangiti. Aalagaan ko po si Andrea, at siguraduhin kong magkakaroon kami ng maayos na pamilya dito sa GIS. Pinilit niya kaming ilagay ang lahat ng papeles sa kanyang pangalan para mas madaling magloon at magproseso ng mga dokumento, sinasabing mas maalam siya sa ganoong bagay. Kami naman, dahil sa tiwala at pag-ibig, ay sumunod. Iyon ang pundasyon ng aming biro, ng aming pamilya, na akala ko ay matibay. Ang lahat ng ito ay nabago sa isang tag-ulan na Martes ng Nobyembre. Isang araw na nagpabago sa lahat. Simpleng trabaho lang sana ang gagawin ko noon, ang ipadala ang kanyang suite sa labandera. Pero, dahil sa ugali ko bilang isang accountant na laging suriin ang lahat, sinilip ko ang bulsa ng kanyang Amerikana. Madalas kasing nag-iiwan doon si Marco ng mga business card o flash drive. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang nakatuping papel ang aking nahawakan. Akala ko, isa lang itong resibo ng gasolinahan. Ngunit nang buksan ko, isang piraso ng papel mula sa isang mamahaling jewelry shop sa Greenbelt ang nakita ko. Ang petsa. Kahapon. Ang oras. 2:30 ng hapon. Ang kabuang halaga. 300,000 piso. Pulseras na topaz ang nakasulat. 300,000 piso, iyon ay halos 3 buwan kong sweldo noon. Ang aking mga tuhod ay nanghina, kaya napaupo ako sa gilid ng sofa. Kahapon, 2:30, nag-text si Marco na abala siya sa trabaho, may importanteng pulong sa at baka gabihin. Nangako pa nga kami na manonood ng bagong pelikula sa gabi. Pero sa halip, bumibili siya ng pulseras. Gusto kong sumigaw, tawagan siya, ipaliwanag ang lahat. Ngunit ang propesyonal na pagpapapangit ng aking isip bilang auditor ay nananaig. Ang emosyon ay kaguluhan, pumipigil sa malinaw na pag-iisip. Ang mga numero ay kaayusan, mga patunay na hindi matatawaran. Ibinaba ko ang telepono. Nilapitan ko ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay mabilis at tiyak na nag-type. Ang social media, isang kakilakilabot na panahon para sa mga sinungaling, naisip ko ng mapait. Alam kong may bagong assistant si Marco, si Katrina Lopez. Nabanggit niya ito nang dumaan lang, bata, matalino, magaling gumawa ng kape. Sa loob ng 2 minuto, natagpuan ko ang profile ni Katrina sa Instagram. Public account, 20,000 followers, mga nagniningning na larawan ng mga mamahaling restaurant, nightclub at bakasyon. Isang tipikal na Instagram diva. Ang pinakahuling post ay kagabi. Isang larawan ng isang eleganteng kamay na may perpektong manicure, may hawak na champagne glass na may background ng isang mamahaling kotse. Sa pulso, kumikinang ang isang gintong pulseras na may topaz. Hindi ito maaaring pagkamalan. Enva love spoils me so much. Best night ever ang caption. At ang jotag.
Ang parehong pretentious restaurant kung saan ako niyaya ni Marco upang magpakasal 5 taon na. Nakakaraan. Tumingin ako sa screen at sa bawat tibok ng puso, ang buhay ay tila umalis sa akin. Hindi ako nag-hysterical, mayroon lamang isang malamig at nakamamatay na katotohanan. Ako ay pinagtaksilan, hindi lamang sa pisikal, na sana ay hindi na matatagalan, kundi sistematiko, sinasadya, at walang awa. Habang ako ay nagtitipid para sa aking sarili, ipinagpapaliban ang bagong gupit, ipinagpapaliban ang pagpunta sa aking mga magulang, nagtitipid para sa aming emergency fund, nangangarap ng mga anak. Si Marco ay bumibili ng alahas para sa kanyang kabit na nagkakahalaga ng 3 buwan kong sweldo. Ginamit niya ang aming karaniwang pera upang lumikha ng isang magandang buhay para sa ibang tao. Hindi ito para sa akin. Ito ay para sa kanila. Babawiin ko ang lahat hanggang sa huling sentimo. Ang mga salitang ito ang naging pangako ko sa sarili. Sa sumunod na 3 buwan, namuhay ako ng 2 buhay. Sa araw, ako ang huwarang asawa, na tila malungkot ng bahagya, na nauunawaan ang lahat. Ang abalang schedule ng asawa, ang kanyang mga business trip, ang mga business dinner. Pinanatili ko ang anyo ng isang normal na buhay pampamilya, nagluluto, naglilinis, at paminsan-minsan ay nagtatanong pa nga sa kanya nang walang muwang kung paano ang kanyang araw. Ngunit sa sandaling umalis si Marco o makatulog, nagiging detective ako, auditor, investigador. Itinayo ko ang aking lihim na headquarters sa isang maliit na bodega na ginawa kong opisina sa bahay. Ang lahat ng kanyang buhay pinansyal ay nasa palad ko. Hindi ko lang tiningnan ng malapitan noon, nagtitiwala sa kanya bilang haligi ng pamilya. Sigurado si Marco na wala akong access sa kanyang mga pangunahing account. Binago niya ang mga password ng online banking at nag-set up ng 2-factor authentication. Inosente. Nakalimutan niya na ang lahat ng password ay nakaimbak sa naka-encrypt na format sa cloud service na maaaring ma-access mula sa tablet ng bahay na nakakalat sa kusina. At syempre, hindi niya pinaghihinalaan na matagal ko nang natutunang basahin siya na parang bukas na libro sa pamamagitan ng kanyang mga ugali, kanyang mga galaw, ang pinakamaliit na hindi pagkakapare-pareho sa kanyang mga salita. Sinimulan ko ang investigasyon ng metodikal at walang awa. Nagbukas ako ng bagong spreadsheet sa aking laptop at pinangalanan itong ang ledger ng katarungan. Hinati ko ito sa ilang tab, ari-arian, opisyal na kita ni Marco, black money ni Marco, personal na gastos ni Marco, kabit, gastos ng pamilya. Ito ang aking paghihiganti, kinakalkula hanggang sa huling sentimo. Una, kinuha ko ang kasaysayan ng utang sa bahay. Gustong-gusto ni Marco na ulitin, ako ang nagbabayad ng kondo. Wala ka dito. Wala kang karapatan. Kinuha ko ang mga lumang bank statement. 5 taon na ang nakaraan, namatay ang aking mahal na Lola Carmen, iniwan ang kanyang apo ng mana na nagkakahalaga ng 9 milyong piso. Eksaktong perang iyon ang ginamit para sa paunang bayad ng aming kondo, na noon ay tila aming tikondo. Kinumbinsi ako ni Marco noon na huwag idirekta ang pera sa developer, kundi ipadala ito sa kanyang account upang mabayaran ang lahat sa isang transaksyon para sa kaginhawaan. Kaginhawaan, bulong ko habang nakatingin sa screen ng laptop. Napakagaling mong nagplano, Marco. Gaano ka katalino na inihanda ang landas para sa iyong magiging pagtataksil? Nakita ko ang bank statement ng buwan na binili ang kondo. Narito ang kita mula sa pagbebenta ng ari-arian ng aking lola sa aking account. Narito ang paglilipat sa card ni Marco at narito ang pagkuha mula sa kanyang account papunta sa bangko para sa paunang bayad. Ang chain ay malinaw, ngunit kailangan itong sertipikahan. Mga kopya ng mga dokumento na nakolekta at na-certify. Bawat hakbang ay maingat na pinag-isipan. Susunod ang mga buwanang bayad. Si Marco ay tumatanggap ng opisyal na sweldo, ngunit ako, kahit nagtatrabaho ako sa bahay, ay kumikita rin ng pera. Ang aking pera, bagamat mas kaunti, ay napupunta sa pagkain, bayarin, damit,
pangangailangan sa bahay, at maliliit na luho. Mayroon akong savings account kung saan nakalagay ang natitirang bahagi ng aking mana. Bawat buwan, sa ika-15, naglilipat ako ng halagang katumbas ng buwan ng hulog ng utang sa bahay kay Marco. Ginawa ko ito upang madama niya na siya ang lalaki ng bahay na nagpindot ng keypad buton. Napakagaling. Napaka-inosenteng pagnanais na suportahan ang kanyang ego. Dina-download ko ang lahat ng payment order mula sa huling 3 taon. Sa description ng bawat transfer, palagi kong isinusulat ang para sa hulog ng kondo. Ito ang aking intuitive na insurance, ang aking maliit na gawi sa accounting, na ngayon ay nakatakdang magligtas sa akin. Ngunit ang pinaka-interesante ay nagsimula nang suriin ko ang mga gastos ni Marco. Ang bahaging ito ng trabaho ang pinaka-hindi kaaya-aya, ngunit ito rin ang pinakakaalaman. Alam kong ang kanyang opisyal na sweldo ay disente, mga 8 milyong piso sa isang taon. Ito ay nagpapahintulot sa amin na mamuhay ng komportable, ngunit hindi marangya. Gayunpaman, ang mga gastos na nakita ko sa kanyang mga bank statement ay hindi tumutugma sa kanyang opisyal na kita. Mga restaurant, boutique, hotel, mamahaling regalo, biyahe. Saan nanggagaling ang pera? Kadalasan, sobra. Pumasok ako sa kanyang email sa trabaho. Ang password ay ang kanyang kaarawan. Nakakatawa. Ang inbox ay malinis, ngunit sa mga folder ng basura at the archive ay nakakita ako ng ginto. Mga peking kontrata sa mga ghost company, mga invoice para sa mga serbisyong hindi kailanman ibinigay, mga email na kinakalkula ang mga iligal na komisyon mula sa mga supplier. Si Marco, gamit ang kanyang posisyon bilang sales director, ay nagpapataas ng presyo para sa mga kliyente, at ang diferensya ay ipinadala sa card ng isang dummy. Isang kaibigan mula pagkabata na ibinabalik sa kanya ang pera bilang pagbabayad ng utang o regalo sa kaarawan. Nagprint ako ng dokumento pagkatapos ng dokumento. Ang mga scheme ay primitive, kinakalkula sa batayan na walang sinumang mag-imbestiga ng malalim. Anumang tax inspector o auditor ay matutuklasan ang mga ito sa loob ng 1 oras. Hindi nahuli si Marco dahil ang mga volume ay katamtaman at hindi pa siya naging masyadong sakim hanggang kamakailan. Sa pagdating ni Katrina, lumaki ang kanyang gana at nawala ang kanyang pag-iingat. Sa huling 6 na buwan, dumami ang mga komisyon at eksaktong perang ito na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya ang nauubos. Pagsusugal. Nakakita ako ng mga transaksyon sa mga offshore sports betting sites, 2,000, 5,000, 10,000 piso. Binulungan ko ang mga numero at nangilabot ang aking mga balahibo. Nakita ko kung paano niya sinayang ang mga halaga na maaaring nakapagbayad ng renovation, bagong kotse, o panimula ng isang maliit na negosyo. Sa loob ng 2 taon, nawalan siya ng mahigit 6 na milyong piso. Iyon ang presyo ng isang mamahaling kotse o kalahati ng isang kondo sa isang prestihiyosong lugar. Ito ay pera na ninakaw niya sa pamilya, sa aming pinagsamang kinabukasan, sa akin at, syempre, kay Katrina. Ang mga ebidensya ay nasa lahat ng dako. Mga tiket sa Boracay sa mga petsa kung saan si Marco ay nasa business trip daw sa Cebu, bayad ng isang 5-star hotel sa Palawan, mga pamimili sa mga boutique, sa restaurants at iba pang mamahaling tindahan. Mga larawan ni Katrina na suot ang mga damit na iyon. Sa pagtatapos ng 2 buwan, mayroon akong 3 pulgada na folder na puno ng mga printout, certified statement, screenshot, at kopya ng mga kontrata. Hindi lamang ito isang divorce file, ito ay isang kriminal na kaso na handa na para kay Marco at ang ganap na moral na pagkasira ng kanyang reputasyon. Ang trabaho ay nakakapagod. Bawat gabi, pag-uwi ni Marco, kailangan kong pigilin ang aking galit, magpanggap, ngumiti. Minsan gusto kong sumigaw, iwanan ang lahat, ngunit naalala ko ang ngiti ni Katrina kay Marco na pinapahiya ako at muling nagngalit ang aking mga ngipin. Nakakatulong ang pagtutok sa mga numero, ang mga katotohanan ay hindi matatawaran, ito ang aking tanging suporta.
Andrea ngayon ay may isang armory ng pagkawasa. Ngunit ang isang accountant ay hindi maaaring lumaban sa korte. Kailangan ko ng isang key general. Bawat numero sa aking ledger ay isang patak ng luha ng aking mga magulang. Sa tingin ninyo, sapat na ba ang mga ebidensyang ito para mabigyan sila ng hustisya? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at kung gusto ninyong malaman kung paano ko gagamitin ang mga ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Kailangan ko ng abogado, hindi lang basta abogado, kundi isang estratehista. Isang taong makakapagpresenta ng aking ulat sa accounting sa korte sa paraan na ito ay magiging isang hatol. Hindi ko kailangan ng katarungan, kundi pagbabayad pinsala, malamig at walang awa. Isang kaibigan na kamakailan lang ay dumaan sa isang komplikadong diborsyo ang nagrekomenda kay Atty. Joseph Pep Laurel. Old school siya, sabi ng kaibigan. Mukha siyang lolo na librarian. May uban na buhok, nakasalamin sa dulo ng ilong, laging may fountain pen, pero sa korte, gigibain niya ang mga kalaban hanggang sa pinakamolekular na antas. Walang matitira. Hindi siya tumatanggap ng kahit sino. Pinipili niya ang mga kasong interesado siya o kung saan niya nakikita ang malalim na kawalan ng katarungan, ngunit kung tanggapin ka niya, ituring mo ng panalo ka. Siya ay parang isang lumang samurai, para sa kanya ang karangalan at ang batas ay higit sa lahat. Ang aming unang pagkikita ay naganap sa isang maliit, komportableng opisina sa Intramuros, puno ng mga libro na nakabalot sa balat mula sa sahig hanggang kisam. Amoy lumang papel at tabako. Attorney Jose Pepe E. Laurel, may uban, may mukha na puno ng kulubot, pinupunasan ang kanyang salamin gamit ang panyo, ay nakinig kay Andrea ng maingat. Hindi niya ako inistorbo. Paminsan-minsan lang siyang kumukuha ng mga tala sa isang kwaderno gamit ang panulat na naglilikha ng bahagyang kaluskos. Ang kanyang mga mata, na nakatago sa likod ng makapal na salamin, ay matalas at matigas, tulad ng isang X-ray. Nang matapos ko ang aking tuyo at metodikal na pagsasalaysay at inilagay ang aking makapal na folder sa mesa, bahagyang napangisi si Atty. Laurel. Matagal siyang tahimik, nagbubuklat ng mga pahina, nag-aaral ng mga graph, mga bank statement, at mga kopya ng kontrata. Alam mo, Hisha, sabi niya sa huli, gamit ang isang malalim na boses na tila sa isang matandang pantas. Kadalasan, ang mga babae ay lumalapit sa akin na puno ng emosyon. Masama siya. Niloloko niya ako. Parusahan mo siya. Ngunit ang mga ebidensya ay kakaunti, salita lang. Ikaw, gayunpaman, ay lumapit na may handang akusasyon, isang kumpletong pakete ng mga dokumento. Hindi lamang ito isang file, halos isang nakasulat na hatol na ito. Binuksan niya ang seksyon tungkol sa mga financial scheme ni Marco. Maingat niyang pinag-aralan ang mga transaksyon, sinuri ang mga petsa at halaga. Umangat ang kanyang kilay, nagpapakita ng tunay na pagkagulat at paggalang. Ikaw ba ay isang auditor? Tanong niya, tiningnan ako. Isang accountant, sagot ko ng may kapakumbabaan. Ang isang magaling na accountant ay katumbas ng 10 abogado, tawa ni Atty. Laurel. Sapat na ang material dito, hindi lang para sa paghahati ng ari-arian, kundi para palitan ang Armani suite ng asawa mo ng orange jumpsuit. Gusto mo bang ipakulong siya? Malamang. Nag-isip ako. Matamis ang paghihiganti, ngunit ayaw kong maging isang halimaw. Gusto kong isara ang kabanatang ito ng aking buhay, hindi malubog sa mga kasong legal sa loob ng maraming taon. Hindi po, Attorney. Laurel, ayaw ko ng dugo. Ayaw kong malaman ng aking mga anak, kung magkaroon man ako, na ipinakulong ng kanilang ina ang kanilang ama. Gusto ko lang ng hustisya. Kailangan ko ang aking kondo, na binayaran ko, at kabayaran para sa ninakaw niya sa akin, para sa sinayang niya sa budget ng pamilya sa kanyang mga bisyo at sa ibang babae. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Makatuwiran, tango ng abogado. Ang galit ay masamang tagapayo.
Ang malamig na pagtutuos, iyan ang ating sandata. Ang layunin natin ay ang pinakamalaking pinsala para sa kanya na may pinakamaliit na pagkalugi para sa iyo. Kaya ito ang plano. Maghahain tayo ng countersuit, ngunit ipapakita lamang natin ang mga dokumento sa korte sa huling sandali. Hayaan nating isipin niya na wala kang kalaban, na wala kang alas sa iyong manggas. Ang elemento ng sorpresa ay kalahati ng tagumpay. Naghanda kami sa loob ng 1 buwan, nagsasanay sa bawat salita. Tinuruan ako ni Atty. Laurel na huwag magre-react sa mga provokasyon at panatilihin, sabi niya, ang isang poker face. Hihiyain ka niya, babala niya. Aapela siya sa awa, pagkatapos ay gagamitin ang takot. Dadalhin niya ang kanyang kabit upang masaktan ka pa. Ang trabaho mo, Andrea, ay maging isang pader na bato. Tingnan mo siya na parang isang walang lamang espasyo. Kailangan niyang maramdaman sa sarili niya na tapos na siya. Sinasaulo ko ang araling ito. Hindi ako artista, ngunit ang 3 buwan na ito ang nagpatibay sa akin. Hindi na ako isang inosenteng asawa, ako ay isang mandirigma, at ang aking mga sandata ay ang mga numero. Ang bitag ay nakalatag na, balik sa kasalukuyan. Ang umaga ng paglilitis ay kulay abo. Ang langit ay natatakpan ng mababa, maulap na ulap. Mayroong pinong ambon, ngunit para sa akin, ito ay isang malinaw na araw na parang tagsibol. Gumising ako ng alas 6 ng umaga, naligo, hinuhugasan ang mga nalalabin ng pagkabalisa at takot. Ang pakiramdam ng tubig sa aking balat ay nakakapresko, nagdadala ng kalinawan. Nagpunta ako sa aparador. Walang hitsura ng biktima, walang madilim at malungkot na kulay. Nagsuot ako ng isang mahigpit na navy blue tube dress na perpektong bumagay sa aking figura, binibigyang diin ang aking pinigilang gilas at profesionalismo. Ang kulay ay sumisimbolo sa pagiging kalmado at pagtitiwala. Tinirintas ko ang aking buhok sa isang masikip at malinis na bun sa likod ng aking ulo, minimal na make-up, upang maitago lamang ang mga bakas ng insomnia, ngunit binibigyang diin ang kaliwanagan ng aking tingin. Sa salamin, isang kalmado at buong loob na babae ang nakikita. Walang luha o sama ng loob sa aking mga mata, tanging determinasyong bakal. Kaya mo ba ito? Tanong ko sa aking refleksyon sa tahimik. Tama ka, at ang kapangyarihan ay nasa katotohanan at sa mga numero. Kinuha ko ang folder na may mga dokumento, sinuri kong dala ko ang aking isang ballpen at isang maliit na kwaderno. Ang aking bag ay mahigpit, profesional, walang hindi kinakailangang detalye. Lumabas ako ng kondo. Sa parking lot ay naroon ang aking tapat na Toyota Vios, binili gamit ang sarili kong pera bago ang kasal. Mas luma ngunit tapat, hindi tulad ng aking asawa. Umupo ako sa manibela, pinasigla ang makina, at pumasok sa kulay abo, ngunit ngayon ay may pag-asang lungsod ng Metro Manila. Ang korte ay sumalubong sa akin ng bulong ng mga boses na hinaluan ng amoy ng lumang papel, alikabok, at murang kape mula sa vending machine malapit sa elevator. Ang mga bisita ay dumarating at umalis. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkabalisa, pag-asa, o kapahamakan. Dumating ako ng maaga, tulad ng dati. Attorney! Laurel ay naghihintay na sa pasukan ng sala numero 4, hindi natitinag na parang sphinx, na tila nag-ugat na sa lugar na iyon. Kumusta ang loob? Tanong niya habang kinamayan ako. Ang kanyang palad ay tuyo at mainit tulad ng unang beses. Handang lumaban kahit naiinip, sagot ko. Magaling iyan. Tandaan, ni isang salita ng walang senyas ko. Hayaan mo siyang magsalita. Bawat salita niya ay isang pako sa sarili niyang kabaong. Umakyat kami sa 2nd palapag, kung saan matatagpuan ang aming silid. Si Marco ay naroon na sa tabi ng mga pinto. Talagang mukha siyang handa para sa mga award show o sa sarili niyang kasal, hindi para sa isang diborsyo. Isang walang bahid na navy blue suit, isang puting-puting baro, kumikinang na cufflink sa dim na ilaw ng pasilyo. Siya ang sagisag ng pagiging kampante.
Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Katrina. 34 na taong gulang siya, ngunit salamat sa mga esthetician, hairdresser, at stylist na binayaran ni Marco, mukha siyang mas matanda at mas mamahalin kaysa sa totoong siya. Gayunpaman, ang magandang panlasa ay hindi mabibili. Ang kanyang palda ay masyadong maikli, ang kanyang neckline ay masyadong malalim para sa isang opisyal na gusali, at ang pulang lipstick sa kanyang matabang labi ay masyadong matingkad at agresibo. Tumingin siya sa akin nang may paghamon, nang may hindi maitagong pagmamataas, na tila siya, si Katrina, ang lehitimong may-ari ng sitwasyon, at ako ay isang nakakainis na abala, isang langaw na kailangang palayasin ng pahayagan. Hindi man lang niya sinubukang itago ang kanyang panunuya. Nang makita ang kanyang asawa, ngumiti si Marco ng isang malaki at maninila na ngiti at lumapit sa akin, hinihila si Katrina. Gusto niyang gumawa ng eksena upang hiyain ako sa harap ng lahat. Nako, sabi niya ng malakas, upang marinig ng mga taong nakaupo sa mga upuan na naghihintay ng kanilang mga kaso. Isang matandang babae na may mukhang puno ng luha, isang lalaki na kinakabahang naglalaro sa isang folder. Dumating ka ba upang sumuko o baka nagbago ka ng isip? Huling pagkakataon. Huminto siya isang hakbang mula sa akin, tumayo sa harap ko. Amoy mamahaling kologn, ang parehong ibinigay ko sa kanya para sa aming anibersaryo 3 taon na ang nakakaraan. Ang amoy na dati ay nagdulot ng pagmamahal at mga alaala ng masayang araw, ngayon ay nagdulot lamang ng pagduduwal at pagkasuklam. Ngayon ang pinakamasayang araw ng buhay ko, patuloy niya, tinitingnan ako ng diretsyo sa mata. Tinatamasa ang sandali ng aking diumano ay pagkapahiya. Aagawin ko ang lahat sa'yo, Andrea. Ang kondo, ang sasakyan, ang mga bank account. Alam mo, wala ka. Isang malaking zero. Kung wala ako, isa ka lang maliit na daga na may calculator. Sino ang magmamahal sa'yo sa edad na 32? Ngumisi si Katrina. Tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay na may perpektong manicure, ipinagmamalaki ang pulseras na topaz. Marco, huwag kang masyadong malupit, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay mas mailason kaysa sa kagat ng ahas. Siguro dapat nating iwanan na lang ang lumang sofa. Hindi bagay sa ating estilo. Saka, umorder tayo ng Italian bedroom set, di ba? Puti na may ginto. Ang sofa na iyon ay bagay na bagay sa maliit na bahay ng kanyang ina. Ngumisi si Marco, pinapahalagahan ang biro. Pakiramdam niya ay siya ang amo ng sitwasyon. Ang panalo. Tutu. Sa'yo na ang sofa. Magkakaroon ka ng matutulugan sa bahay ng nanay mo. Hindi, sa totoo lang. Ibenta ko na rin ang sofa sa prinsipyo. Wala kang matatanggap ni isang sentimo. Magtatrabaho ka hanggang sa tumanda ka, magbabalance ng mga debit at credit. Tumingin ako sa kanila. Walang ni isang hibla ng aking mukha ang gumalaw, walang damdamin ang nasalamin sa aking mga mata. Dati ang mga salitang ito ay sasaktan ako ng matindi, paiiyakin ako, magpapaliwanag. Ngayon, ang naririnig ko lang ay isang walang lamang tunog. Ang ingay ng hangin sa aking tainga. Nakita ko sa harap ko hindi ang minamahal kong asawa, kundi isang bagay ng aking pagsusuri, isang ari-ari ang nabawasan ang halaga na kailangang tanggalin sa balanse ng negosyong tinatawag na buhay. Iniisip ko ang mga numero, ang mga katotohanan, ang kawastuhan ng aking mga ebidensya. Hindi ako sumagot. Tumulala lang ako sa kanya. Tinitingnan siya na parang isang masamang ulat na kailangang ibalik para sa rebisyon. Nakita ko siya sa loob, nakita ko ang kanyang kahabag-habag na pagpapanggap, ang kanyang kawalan ng kapanatagan, na itinago niya sa likod ng kanyang kayabangan. Ang katahimikan ko ay laging nagpapagulo kay Marco. Gusto niya ng eskandalo, sigawan, luha. Gusto niyang makita ang aking pagkapahiya. Gusto niyang pakainin ang kanyang ego ng aking sakit. Ngunit ang nakita lang niya ay isang malamig, hindi matatawirang pader. Ang kanyang ngiti ay nagsimulang maglaho. Sa sandaling iyon, nakita ko sila. Si Mama at Papa.
Mukha silang matanda, mas payat kaysa dati, ang kanilang mga mata ay may bakas na pag-aalala, ngunit mayroon ding matatag na pagmamahal. Si Mama ay dahan-dahang lumapit, kinamayan ako. Para kina Mama at Papa, bulong ko sa aking sarili, ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong lakas. Ang tanging nakita ko ay isang bahagyang panginginig sa mukha ni Marco, isang mabilis na sulyap ng pagkakasala sa kanyang mga mata, bago muling bumalik ang kanyang mapagmataas na ekspresyon. Nagsara ang pintuan ng bulwagan. Inilagay ni Atchoni Laurel ang kanyang kamay sa aking balikat. Handa ka na ba? Tanong niya. Huminga ako ng malalim at tumango. Ang labanan ay nagsisimula na. Ang silid hukuman ay maliit, masikip, at ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at pinipigilang pag-asa. Ang hukom, isang babaeng nasa mga 50 taong gulang na may mahigpit na mukha at matalas na mga mata sa likod ng kanyang salamin, ay kumatok ng kanyang gavel. Ang tunog ay maliit, ngunit umalinggaw sa katahimikan. Ang abogado ni Marco, si Atchoni Campos, isang madulas na lalaking may mailap na mga mata at mayabang na ngiti, ay agad na tumayo. Lumakad siya sa harap ng hukuman na parang isang artista sa entablado, kumikilos na tila nanalo na. Kagalang-galang na hukom, nagsimula siya, ang kanyang boses ay matamis at puno ng drama. Ang sitwasyon ay napakalinaw at pangkaraniwan. Ito ay isang tipikal na kaso kung saan ang isang asawang hindi nagtatrabaho ay sumusubok na samantalahin ang tagumpay ng kanyang mahusay na asawa. Ang aking kliyente, si Ricardo Sanchez, ay isang matagumpay na negosyante, isang sales director sa isang malaking kumpanya, ang pangunahing taga-suporta ng pamilya. Huminto siya sandali, nilibot ang kanyang tingin sa silid, na para bang naghahanap ng suporta. Ang akusado, si Andrea Morales, ay halos hindi nagtrabaho sa nakalipas na 2 taon na nakatuon sa, sabihin nating, mga gawaing bahay. Siyempre, ang pagluluto ng sopas at pagpapanatili ng kaayusan ay kapuri-puri, kagalang-galang na hukom, ngunit hindi ito isang pinansyal na kontribusyon sa isang ari-arian na nagkakahalaga ng ₱250,000. Si Marco ay nakaupo ng mayabang sa kanyang upuan, tumatango sa ritmo ng mga salita ng kanyang abogado. Nakita na niya ang kanyang sarili bilang panalo. Si Katrina, na naiwan sa pasilyo, ay malamang na nagbabrowse na ng mga katalogo ng kasangkapan para sa kanilang bagong magkasamang silid-tulugan, inaasahan ang tagumpay. Ang hukom ay mabilis na nagsulat ng isang bagay, hindi nag-angat ng ulo. Ang kanyang panulat ay kumakaluskos sa papel. Pagkatapos ay huminto siya sa pagsusulat, tinanggal ang kanyang salamin, at ibinaling ang kanyang tingin sa depensa. Depensa, mayroon ba kayong tutol? Inaamin ninyo ba ang demanda? Naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso sa aking lalamunan, ngunit sa labas ay nanatili akong ganap na kalmado. Walang ni isang hibla ng aking mukha ang gumalaw. Si Atchoni Laurel ay dahan-dahang tumayo ng may dignidad, inayos ang kanyang salamin, binuksan ang makapal na folder na nasa harap niya, at inilabas ang unang tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, maingat, na parang naghahanda para sa isang komplikadong operasyon. Kagalang-galang na hukom, ang boses ng abogado ay matatag at malakas. Puno nito ang buong espasyo ng silid. Itinaboy ang mga tiwalang tono ng abogado ni Marco. Lubos kaming tumututol sa posisyon ng nagsasakdal. Bukod dito, naniniwala kami na ang nagsasakdal ay sinasadya, walang awa, at walang kahihiyang nagliligaw sa korte, sinusubukang angkinin ang ari-arian ng iba. Umubo si Marco ng malakas at ang kanyang abogado ay umirap at nagbuntong hininga ng may drama na para bang nainip sa kawalan ng kakayahan ng kanyang kalaban. Mayroon kaming mga kontrademanda, patuloy ni Atchoni Laurel, hindi pinansin ang mga payaso sa kabilang panig. At ito ay suportado hindi ng mga walang laman na salita, kundi ng mga hindi matatawarang at wastong sertipikadong mga dokumento. Magsimula tayo sa kondo.
Sinasabi ng aking kasamahan na ang paunang bayad at ang mga hulog ng utang sa bahay ay ginawa gamit ang karaniwang pondo o sa pondo ng nagsasakdal. Gayunpaman, iyon ay kasinungalingan. Kinuha niya ang unang dokumento, isang makapal na sertipikadong papel, at ipinasa ito sa hukom. Sa pamamagitan ng bailiff, walang pakialam niyang idinulas ang isang kopya patungo sa abogado ni Marco sa mesa nang hindi man lang siya tinitingnan. Ebidensya e bank statement ng account ni Andrea Morales. 5 taon na ang nakaraan, 1 buwan bago bilhin ang kondo, nakatanggap siya ng mana matapos ang pagkamatay ng kanyang lola, si Carmen Jmez. Ang halaga ng mana, 9 milyong piso. Ang halaga ng paunang bayad ng kondo, eksaktong 9 milyong piso. Walang labis, walang kulang. Ito ay isang direktang pagsubaybay ng hindi pangkaraniwang pondo. Kinuha ng hukom ang dokumento, sinuri ito. Ang kanyang tingin ay dumausdos sa mga linya. Sinuri niya ang mga petsa at halaga. Isang bahagyang pagkagulat ang nabakas sa kanyang mukha. Magpatuloy, abogado. Ayon sa Kodigo Sibil, ang ari-ari ang nakuha ng isa sa mga asawa sa panahon ng kasal ng walang bayad, tulad ng mana, pati na rin ang ari-ari ang nakuha gamit ang naturang pondo, ay may pribadong katangian at hindi sakop ng paghahati. Ito ay isang aksiyom ng batas pampamilya. Nanigas si Marco. Ang kanyang tiwala ay nagsimulang matunaw. Naalala niya ang mana, ngunit lubos siyang sigurado na inilagay ito ni Andrea sa karaniwang pondo, kinuha ito sa cash, at ngayon ay hindi na matutunton. Hindi niya alam ang tungkol sa mga direktang transaksyon at ang eksaktong pagkakatugma ng mga halaga. Ngunit, sandali, tumalon ang abogado ni Marco. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang mayabang. Ang pera ay inilipat mula sa account ng asawa papunta sa developer. Iyon ay nagpapatunay ng kanyang pakikilahok, kanyang kontribusyon. Umupo ka, kasamahan, putol ni Atty. Laurel ang hindi man lang nagtataas ng boses. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit tiyak. Huwag kang magmadali, masyado kang kinakabahan. Narito ang ebidensya B, statement ng paglipat ng pondo mula sa account ni Andrea Morales papunta sa account ni Ricardo Sanchez sa parehong araw, 1 oras bago ang pagbabayad sa developer. Konsepto, paglipat ng pribadong pondo para sa paunang bayad ng kondo. Sertipikado. Bawat bayad ay may layunin at pinagmulan. Namutla si Marco. Nanginginig ang kanyang mga labi, nakalimutan niya ang konseptong iyon o hindi niya ito pinansin, itinuturing itong isang hindi gaanong mahalagang formalidad. Bukod dito, patuloy ni Atty. Laurel, hindi hinayaang makabawi, bumibilis na parang isang mabigat, ngunit walang humpay na tren. Ang mga hulog ng utang sa bahay ay nakadebit sa card ni Ricardo Sanchez, ngunit narito ang isang buod ng paggalaw ng pondo sa loob ng 3 taon na ibinigay ng bangko. Pati na rin ang mga kopya ng lahat ng payment order mula sa aking kliyente. Ibinigay niya sa hukom ang isang kulay na graph na nakaprint sa makintab na papel at isang makapal na tumpok ng mga statement. Bawat buwan, sa ika-15, 1 araw bago ang singil ng utang sa bahay, si Andrea Morales ay naglilipat mula sa kanyang personal na savings account, kung saan nakalagay ang natitirang bahagi ng mana at ang kanyang mga ipon mula sa kanyang trabaho bilang freelance, ang eksaktong halaga ng hulog ng utang sa bahay papunta sa card ng kanyang asawa na may konseptong para sa hulog ng kondo, sa loob ng 3 taon nang walang isang bigong bayad. Hindi lamang ito mga salita, kagalang-galang na hukom, ito ay isang walang bahid at malinaw na kasaysayan sa pananalapi. Maingat na pinag-aralan ng hukom ang mga printout, binabago ang kanyang tingin mula sa papel papunta kay Marco at pabalik. Umangat ang kilay ni Marco, pinagpawisan ang kanyang noo. Ang kanyang suit ay hindi na mukhang komportable. Hindi niya ito alam. Hindi niya kailanman tiningnan ang mga detalye ng mga papasok na transfer. Tumatanggap lamang siya ng mga abiso ng pag-recharge ng balance at ginagastos ang pera ng hindi nag-iisip. Tahimik na naglilipat ng pera si Andrea,
lumilikha ng isang matibay na batayan ng ebidensya habang siya ay naglalaro ng tagapagbigay. Kaya, buod ng abogado, binibigkas ang bawat salita. Ang kondo ay binayaran ng 75% gamit ang personal at hindi mahahating pondo ng aking kliyente. Hinihiling namin na kilalanin ang kondo bilang eksklusibong pag-aari ni Andrea Morales. Ang kontribusyon ng nagsasakdal sa ari-ariang ito ay isang statistical error na hindi nagbibigay sa kanya ng anumang karapatan. Ang abogado ni Marco ay mukhang nawawala at kaawa-awa. Nagsimula siyang mag-browse ng galit sa kanyang mga papel, ngunit walang anuman doon maliban sa mga pangkalahatang salita na ngayon ay walang laman. Ito ay isang manipulasyon. Malaki ang kinikita ng aking kliyente, sinusuportahan ang pamilya, nabubuhay siya sa kanyang gastos. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Dumating na tayo sa pinaka-interesanting bahagi, ngumiti si Atty. Laurel ng Maninila. Sa mga kita at gastos. Sa kung paano niya eksaktong sinusuportahan ang pamilya gamit ang mga pondo na, ayon sa kanya, ay nakuha sa pamamagitan ng pagsusumikap at talento. Tumingin ako sa aking asawa. Si Marco ay naging kulay abo na parang abo. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyang nanginginig. Alam niyang accountant ako. Ngunit lagi niyang iniisip na hindi ako nakikialam sa kanyang mga gawain, na masyado akong tanga para sa kanyang matataas na gawain, na ang kanyang mga scheme ay masyadong komplikado para sa aking pag-unawa. Minamaliit niya ako. Kagalang-galang na hukom, kinuha ni Atty. Laurel ang pangalawang, mas makapal na tumpok ng mga papel na nakatali ng isang string. Sinasabi ng nagsasakdal na ang lahat ng pera ay napunta sa pamilya. Gayunpaman, isang walang kinikilingan at detalyadong pag-audit ng lahat ng kanyang mga transaksyon sa bangko sa huling 2 taon na ginawa ng aking kliyente ay nagpapakita ng ibang larawan. Narito ang isang breakdown ng mga gastos ni Ricardo Sanchez sa huling 2 taon. Nagsimulang magbasa ang abogado at bawat salita ay bumagsak sa katahimikan ng silid na parang isang bato na sumisira sa isang marupok na salamin. Mga regular na transfer sa mga offshore betting account. Bet 365, win offshore casino, halagang 2,000, 5,000, 10,000 piso. Mga petsa ng transaksyon, mga araw ng sweldo o bonus, pati na rin ang mga araw ng malalaking iligal na komisyon. Ang kabuang halaga ng mga pondo na isinugal sa loob ng 2 taon ay 6 na milyong piso. Ito ay pera mula sa budget ng pamilya, kagalang-galang na hukom, na itinapon sa wala. Ang batas pampamilya ay nagpapahiwatig na ang pagtatapon ng mga ari-ariang pang-asawa ay ginagawa ng may pahintulot ng isa't isa. Hindi nagbigay ng pahintulot si Andrea Morales na mawala ang pinagsamang pera sa pagsusugal. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa silid. Maririnig ang pagtik ng orasan sa pader na nagbibilang ng mga huling sandali ng tiwala sa sarili ni Marco. Hinigpitan ni Marco ang kanyang kamao nang napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ipinasok niya ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga balikat na sinusubukang maging hindi nakikita. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malagkit na pawis. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, mangyaring tulungan akong magkomento ng numero 1 sa ibaba, upang malaman ko na mayroon pa ring mga kasama sa aking paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin, upang ituloy ang huling bahagi, ang pinakamatamis na pagbangon ng hustisya. Ngunit hindi iyon lahat, ang boses ni Atty. Laurel ay umalingaw na parang isang walang awa at pinal na hatol. Mga gastos sabihin nating magandang buhay at libangan. Mga reserbasyon ng mga silid sa mamahaling hotel, pagbili ng mga alahas, mga hapunan sa mga marangyang restaurant, pag-arkila ng mga high-end na kotse. Ang mga petsa ng mga gastos na ito ay regular na tumutugma sa mga business trip ng nagsasakdal, na di umano ay nag-iisa. Gayunpaman, narito ang mga tiket sa eroplano sa pangalan ni Emith Katrina Lopez na binayaran gamit ang card ng nagsasakdal.
Narito ang mga resibo mula sa mga boutique ng damit pambabae, sapatos, accessories, maliit na sukat na hindi tumutugma sa sukat ng aking kliyente. Itinaas ni Achoy. Laurel ang parehong resibo mula sa jewelry store na natagpuan ni Andrea sa jacket at ang icing sa cake, isang pulseras na nagkakahalaga ng 300,000 piso na binili 3 buwan na ang nakakaraan. Kalaki pang isang larawan ng pulseras na ito na kinuha ni Emma Lopez na may caption, "Yinday love spoils me so much. Best night ever," mula sa kanyang personal na social media account. Ang kabuuang halaga ng pagwawaldas sa isang third party gamit ang budget ng pamilya na kinumpirma ng mga dokumento ay tinatayang nasa 1,500,000 piso. Kabuuang pagwawaldas ng mga ari-ari ang pang-asawa, mahigit 6 na milyong piso. Itinaas ng hukom ang kanyang tingin kay Marco. Walang bahid ng simpatya sa kanyang tingin, tanging ang malamig na paghamak ng isang lingkod ng batas sa isang maliit, ngunit walang awang manloloko. Maaari bang ipaliwanag ng nagsasakdal ang mga gastos na ito? Inaamin ba niya na ginastos niya ang budget ng pamilya sa pagsusugal at sa mga third party na nakakasama sa interes ng pamilya? Sinubukang tumayo ni Marco, ngunit hindi sumunod ang kanyang mga binti. Sumandal siya sa mesa na sinusubukang manatiling nakatayo. Iyon ay mga gasto sa representasyon, sigaw niya, ang kanyang boses ay pumipiyok, nanginginig, at ang kanyang mga mata ay mailap. Para sa trabaho, kailangang aliwin ang mga kliyente. Ito ay isang pamumuhunan sa imahe ng kumpanya. Inaaliw ba ang mga kliyente sa mga jewelry store na bumibili ng mga diamond necklace? Tanong ni Atungi. Laurel ng tuyo, nang may panunuya, hindi siya binigyan ng anumang pagkakataon. At natutulog ba ang mga kliyente kasama mo sa iisang silid ng hotel sa Boracay at nagsusuot ng damit na may maliit na sukat? Itinuturing mo ba kaming mga inosente sa korte na ito? Ang abogado ni Marco ay nakaupo na nakayuko ang ulo. Napagtanto niyang talo na ang kanyang panig. Bukod dito, naramdaman niyang ang mga ulap ay namumuo sa kanya ng personal. Ang kasong ito ay nagsisimulang mag-amoy ng napakasama at ayaw niyang masangkot. Isa pang punto, kagalang-galang na hukom, ang pinaka hindi kaaya-aya, ngunit kinakailangan upang magkaroon ng kumpletong larawan, dagdag ni Atungi. Laurel. Ang kanyang boses ay mas mababa ngayon, ngunit hindi gaanong nagbabanta. Ibinaba ko ang aking tingin. Ang sandaling ito ang pinakamahirap para sa akin. Hindi lamang ito tungkol sa diborsyo, ito ay tungkol sa pagsira sa reputasyon ni Marco, sa pagbubunyag sa publiko ng kanyang mga kriminal na gawain. Ngunit naunawaan ko na kung wala ito ay hindi ko makakamit ang kumpletong katarungan. Si Andrea Morales, bilang isang profesional na auditor, ay nagsagawa ng isang pagsusuri hindi lamang sa mga personal na gastos, kundi pati na rin sa mga kita sa pananalapi ng asawa. Dahil magkasama silang nag-file ng kanilang income tax return at ang kanyang tunay na kita ay alam niya. Natuklasan namin na ginamit ni Ricardo Sanchez ang kanyang mga personal na account upang mag-transit ng mga pondo para sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho, ang tinatawag na e-schemes, mga komisyon mula sa mga supplier, paglalaban ng pondo sa pamamagitan ng mga ghost company. Bahagi ng perang ito ay nanatili sa kanya, bahagi ay nagpatuloy sa kadena, ngunit ang mga buwis sa mga halagang ito ay natural na hindi binayaran. Narito ang mga printout ng kanyang shadow accounting na walang ingat na itinago ng nagsasakdal sa cloud ng bahay. Lahat ng mga operasyon, lahat ng mga halaga, lahat ng mga tatanggap at nagpadala ay nakasaad. Mga screenshot na sertipikado ng isang notaryo. Ang abogado ni Marco ay bumagsak sa kanyang upuan na parang nawala ng malay at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Napagtanto niyang ito na ang katapusan. Ang kaso ay nagiging isang potensyal na kriminal na kaso mula sa isang simpleng sibil na demanda. Ang kanyang kliyente ay hindi lamang isang sinungaling, kundi isang manloloko. Hindi namin hinihiling sa korte na magsimula ng isang kriminal na kaso. Hindi ito ang iyong jurisdiksyon, sabi ni Atty. Laurel ng marangal, ngunit sa kanyang boses ay hindi maitatagong tagumpay.
Ang mga materyales na ito ay naipadala na sa employer ng nagsasakdal para sa isang panloob na investigasyon, ngunit hinihiling namin na isaalang-alang ninyo na ang mataas na kita na ipinagmamalaki ng nagsasakdal ay bahagyang iligal na pinagmulan at ang legal na bahagi ng sahod ay napunta sa pagsusugal at sa isang kabit, habang ang pamilya ay nabubuhay sa mga pondo mula sa mana ni Andrea Morales at sa kanyang personal na trabaho bilang freelance. Hindi niya sinusuportahan ang pamilya, kagalang-galang na hukom, dinala niya ito sa pagkalugi. Inalis ng hukom ang mga papel, tinanggal ang kanyang salamin at kinuskos ang tulay ng kanyang ilong. Hindi niya kailangang mag-deliberate ng matagal. Ang larawan ay kasing linaw ng araw, marumi, bulgar at halata. Ang sesyon ay sinuspinde sa loob ng 20 minuto para sa paghatol, sabi niya sa isang malamig na tono na hindi nangangako ng anumang mabuti para kay Marco. Nang umalis ang hukom, isang malaking katahimikan ang bumalot sa silid. Ang abogado ni Marco ay nagsimulang bumulong sa kanyang kliyente nang may galit at inis, kumakaway ang kanyang mga kamay na halatang sinisisi siya sa kanyang katangahan. Hindi nakikinig si Marco. Nakatingin siya kay Andrea. Sa kanyang mga mata ay may takot ng isang hayop na na-corner. Ngayon lang niya napagtanto ang laki ng sakuna. Ano? Anong ginawa mo? Bulong niya sa kabilang pasilyo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinira mo ako. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Kalmado kong inilagay ang aking mga papel sa aking bag, maingat kong isinara ang folder. Hindi, Marco, sinira mo ang sarili mo. Inayos ko lang ang mga account, debit at credit, at lumabas na malaki ang iyong pagkalugi. Ikaw ang pumili kung saan mo ilalagay ang iyong pera. Ang desisyon ng korte ay tumunog na parang mga martilyo na nagpako sa takip ng kabaong ng nakaraang buhay ni Marco. Bawat punto ay parang isang tumpak na pagbaril. Una, ang kondo sa address ay kinikilala bilang pribadong pag-aari ni Andrea Morales at hindi sakop ng paghahati. Pangalawa, ibinasura ang demanda ni Ricardo Sanchez para sa paghahati ng kondo. Iginawad sa kanya ang lumang telebisyon at microwave na binili sa panahon ng kasal gamit ang karaniwang pondo. Pangatlo, ibinasura ng buo ang demanda ni Ricardo Sanchez tungkol sa paghahati ng mga pondo sa mga account. Pang-apat, tinanggap ang kontrademanda para sa kabayaran sa mga ari-ariang pang-asawa na sinayang. Kinilala ng korte ang mga gasto sa pagsusugal at sa kabit bilang pagwawaldas ng mga ari-arian sa kapinsalaan ng pamilya. Inutusan ng korte si Ricardo Sanchez na bayaran si Andrea Morales ng kalahati ng mga napatunayang sinayang na halaga. Halagang sisingilin, 5,250,000 piso. Panglima, ang sasakyang binili sa utang ay nananatili kay Ricardo Sanchez, kasama ang obligasyong bayaran ang natitirang utang sa bangko ng eksklusibo, dahil hindi ginamit ni Andrea Morales ang nasabing sasakyan. Lumabas si Marco sa silid na may mga binti na parang bulak. Ang kanyang mga mata ay walang laman, ang kanyang tingin ay malabo. Hindi lamang siya bangkarote, siya ay nasa isang malalim at desperadong butas sa pananalapi. Wala na siyang kondo. Mayroon siyang malaking utang sa kanyang dating asawa, halos 5,300,000 piso, at isang utang sa kotse na ngayon ay kailangan niyang bayaran ng mag-isa. Hindi maibenta ang kotse dahil mas mababa ang halaga nito kaysa sa kanyang utang, at walang ni isang sentimo sa kanyang pangalan. Umuugong ang kanyang ulo. Sa pasilyo, sinalubong siya ni Katrina. Pagod na siya sa paghihintay. Ang kanyang mga paa sa mataas na takong ay namaga at siya ay iritado. Ang kanyang magandang mukha ay napuno ng pagkainit. Bakit ang tagal? Aalis na ba tayo? Hindi, nakapili na ako ng restaurant. Kalahating oras lang nilang itatago ang reserbasyon. Gutom na ako. Anong nangyari sa kondo? Ibinigay ba sa atin? Tiningnan siya ni Marco nang may malabo at walang buhay na tingin. Hindi niya nakita ang isang minamahal na babae, kundi isa sa mga sanhi ng kanyang malaking kabiguan.
Katrina, nawala sa atin ang lahat. Anong ibig mong sabihin na nawala sa atin? Natigilan siya. Ang kanyang mukha ay humaba. Ang makeup ngayon ay parang isang bastos na maskara. Paano nawala sa atin? Hindi nila ibinigay sa atin ang kondo. Sige, hindi bale. Magrenta muna tayo. Bibili tayo ng kondo mamaya. Pero ang pera. Sinabi mo may mga account, milyon-milyon. Mabubuhay tayo na parang mga hari. Walang pera, sabi ni Marco na parang isang robot. May utang ako sa kanya ng halos 5,300,000 piso. Nagpa siya na ang hukom. Sa kanya ang kondo. Sa kanya ang lahat. Bangkarote ako. Wala akong anuman. Umatras si Katrina. Ang kanyang magandang mukha ay pumilipit na naging isang maskara ng pagkasuklam at lantad na paghamak. Ang maskara ng pag-ibig ay agad na natanggal sa sandaling nawala ang amoy ng pera. Sa sandaling na pagtanto niya na sa harap niya ay hindi isang pinagmumulan ng mga yaman, kundi isang problema, may utang kang 5,300,000 piso. Tanga ka. Nangako ka sa akin ng isang buhay na paraiso at visa, mga brilyante at isang penthouse sa gitna. At anong meron ka? Mga utang at isang kahon ng damit. Niloko mo ako. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Marco sa kanyang bulsa. Ang matinis at masayang ringtone na itinakda niya para sa kanyang boss ay tumunog na parang isang panunuya, isang kampana ng kamatayan para sa kanyang karera. Kinuha niya ito ng mechanical gamit ang nanginginig na kamay. Ang screen ay nagpakita ng pangalan, A. Navarro, C. Nilunok ni Marco ang bukol sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang paghinga at pinindot ang answer button gamit ang nanginginig na daliri. A. Navarro. Ang boses ng boss ay kalmado at malamig, napakatakot na kahit si Katrina, na nakatayo sa tabi niya, ay narinig ang mga tono at kinilabutan, kahit hindi niya marinig ang mga salita. Marco, nakatanggap ako ng isang napaka-interesanting dosye ng mga dokumento sa pamamagitan ng email mula sa iyong dating asawa, sa aking pagkakaalam, na may mga kopya ng iyong mga transfer, peking kontrata, komisyon, at mga scheme ng paglalaban ng pera. Sinuri ko ng random ang 2 operasyon. Lahat ay nakumpirma hanggang sa huling sentimo at kahit higit pa sa aking inaakala. Naramdaman ni Marco na lumulubog ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga pader ng pasilyo ay nagsimulang magsara at ang kisame ay bumababa. Siya ay nasasakal. E. Navarro, maaari ko bang ipaliwanag? Ito ay isang pagkakamali. Na-frame ako. Ipaliwanag mo sa GAC at sa Economic Crimes Unit kung magpasya akong gawin itong opisyal. Putol ng boss. Hindi siya binigyan ng anumang pagkakataon na magdahilan. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Ninakawan mo ang kumpanya. Sinira mo ang aming reputasyon. Sinabotahe mo ang trabaho, niloko ang mga kliyente, tanggal ka na. Na-block na ng seguridad ang iyong access card at lahat ng account. Ang iyong mga personal na gamit ay dadalhin sa reception sa isang karton na kahon. At manalangin ka, anak, na ang kumpletong pag-audit na sinimulan na namin ay hindi magbubunyag ng mas malaking pagkakaiba kaysa sa kaya mong bayaran sa pagbebenta ng isang bato o makukulong ka ng seryoso at matagal. At huwag kang maglakas loob na magpakita sa opisina. Naghihintay sa iyo ang aking driver sa labas ng korte upang kunin ang telepono at ang kotse ng kumpanya. Click! Naputol ang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang kamay na may telepono. Ang kanyang mundo, na itinayo niya sa loob ng maraming taon sa mga kasinungalingan at kayabangan, ay gumuho sa isang iglap. Si Katrina, na narinig ang bawat salita, malakas ang speaker, ay nanlaki ang mga mata. Namutla ang kanyang mukha. Hindi siya masyadong matalino, ngunit ang instinct ng self-preservation sa mga Maninila ay perpektong gumagana. Agad niyang napagtanto na sa harap niya ay hindi isang matagumpay na senior manager
o isang mapagbigay na sponsor, kundi isang walang trabahong talunan na may malalaking utang, walang bahay, at may tunay na posibilidad na makulong. Tinanggal ka dahil magnanakaw, tanong niya, at sa kanyang boses ay wala ng galit, tanging malamig na pagkasuklam. Katrina, na-frame ako. Malalagpasan natin ito. Mahal mo ako, di ba? Nagsimula siyang mag-usap ng pabulong, sinusubukang hawakan ang kanyang kamay, naghahanap ng kahit anong suporta sa ganap na pagbagsak na ito. Itinaboy niya ang kanyang kamay na parang nasusunog. Ipinagpag niya ang kanyang manggas ng may pagkasuklam na parang nadumihan. Walang tayo, Marco. Hindi ako sumali para mabuhay kasama ang isang bangkaroting talunan at isang preso. Nangako ka sa akin ng magandang buhay, mga biyahe, mga brilyante at anong meron ka. Mga utang, pagkatanggal at isang kahon ng mga gamit. Huminga siya ng malalim, inayos ang mamahaling bag sa kanyang balikat at tumalikod. Paalam. Huwag mo akong tawagan. I-block kita sa lahat ng dako at hindi ko ibabalik ang pulseras. Huwag kang mangarap, pinaghirapan ko iyon. Ang kalansing ng kanyang mga takong ay umalinggaw sa mahabang pasilyo ng korte, lumalayo hanggang sa ganap na tumahimik. Naiwan si Marco na mag-isa, ganap na mag-isa, inabandona, tinapakan, sinira, sa sandaling iyon, lumabas ako sa silid. Lumakad ako ng mahinahon, walang pagmamadali, tuwid ang likod, kasama ang aking abogado. May sinasabi sa akin si Atty. Laurel at mumiti ako ng isang pinigilan at banayad ng ngiti. Walang tagumpay sa aking mukha, tanging isang malalim na kasiyahan at ginhawa. Pumantay ako kay Marco. Nakatayo siya sa tabi ng pader, dumudulas dito gamit ang kanyang likod, halos nakaupo, maputla, pinagpapawisan, durog. Ang kanyang kurbata ay baluktot, ang kanyang suit ay gusot. Ang kanyang mukha, na dati ay mayabang, ngayon ay isang maskara lamang ng takot at kawalan ng magawa. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa akin. Sa mga ito ay may isang halo ng galit, takot, at isang kaawa-awang at desperadong pagsusumamo. Andrea, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Paano mo nagawa? Naging asawa mo ako. Ipinadala mo ang mga dokumento sa boss. Sinira mo ako. Ngayon wala akong mapupuntahan. Wala man lang akong pera para sa taxi. Anong gagawin ko? Huminto ako. Tiningnan ko siya mula sa itaas ng walang panunuya, walang tagumpay, ngunit walang bahid ng awa. Ito ay ang paraan ng pagtingin sa isang luma at walang silbing bagay na sa wakas ay inilabas sa basurahan. Nakita ko sa harap ko hindi ang lalaking minsan kong minahal, kundi ang anino lamang ng kanyang panlilinlang. Gusto mong kunin ang lahat sa akin, Marco, sabi ko ng mahina, ngunit bawat salita ay bumagsak na parang isang mabigat na bato. Sinabi mo na isa akong malaking zero. Dinala mo ang iyong kabit sa korte upang pagtawanan ako. Akala mo mahina ako dahil tahimik ako at naghahanda ng iyong hapunan. Nakalimutan mo ang pangunahing tuntunin ng accounting na sinubukan kong ituro sa iyo. Lahat ay may halaga at ang bill ay laging dumarating. Ang iyong bill ay dumating ngayon, Marco, at binayaran mo ito ng buo. Pero, saan ako pupunta, halos bulong niya. At sa wakas, hindi na naitago ang mga luha sa kanyang boses. Wala akong anuman. Iniwan ako ni Katrina. Mayroon kang kalayaan, sagot ko, nagkibit balikat na para bang ito ang pinakahalatang sagot. Gusto mo siya ng labis? Sumigaw ka para sa kanya, nagsikap na makuha siya, hinubad ang responsibilidad at mga obligasyong moral. At mayroon kang kotse. Matulog ka doon hanggang sa kunin iyon ng bangko. Iyan ang iyong pinili. Iyan ang iyong kalayaan. Tumalikod ako at lumakad patungo sa labasan, kung saan sa pamamagitan ng mga ulap ay sa wakas ay sumikat ang isang maliwanag at nakakasilaw na araw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong tunay na buhay, tunay na malaya. Ang bigat na nagpahirap sa aking mga balikat sa loob ng maraming taon,
ang mabigat at hindi nakikitang pasanin ng pagtataksil at mga kasinungalingan ay nawala na. Itinuwid ko ang aking mga balikat. Sa harap ay isang bagong buhay. Ang kondo ay ang aking kuta na walang sinumang makakakuha. Ang aking propesyon ay ang aking suporta, aking kalasag, at ang nakaraan ay naiwan sa masikip at madilim na pasilyo ng korte. Kasama ang lalaking hindi kailanman naunawaan kung sino at ano ang nawala sa kanya sa kanyang kahabag-habag na paghahabol sa isang makintab na balot at mga panandali ang kasiyahan. Lumabas ako sa kalye, huminga ng malalim ng sariwa at malamig na hangin. Ang amoy ng ulan at basang aspalto ay tila ang pinakamagandang amoy sa mundo. Naramdaman ko ang isang bahagyang simoy ng hangin na naglalaro sa aking buhok at ang init ng araw sa aking mukha. Huminto si Achoy. Laurel sa mga hagdanan at kinamayan ako bilang paalam. Magaling ang trabaho, kasamahan. Kinindatan niya ako at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay masayang kumikinang. Kung magpasya kang magpalit ng propesyon, kukunin kita bilang kasama. Bihira akong makakita ng ganitong determinasyon. Bahagya akong tumawa ng isang malinaw na tunog. Sa totoo lang, ang tawang ito ay ganap na bago, malinis, walang bahid ng kapaitan. Salamat po, Attorney Laurel, ngunit mahal ko ang mga numero. Hindi tulad ng mga tao, hindi sila nagsisinungaling o nagtataksil. Palagi silang nagtuturo sa katotohanan. Lumakad ako patungo sa aking kotse. Ngayong gabi ay hindi ako iiyak. Bibili ako ng pinakamasarap na cake, marahil isang bote ng magandang puting alak. Maghahanda ako ng sariwang tsaa at tatamasahin ang katahimikan sa aking kondo. Sa aking sariling at ligtas na kondo, kung saan wala ng mga kasinungalingan, walang pagtataksil, walang amoy ng iba, walang peking ngiti. Tanging ako at ang aking kalayaan. At si Marco ay naiwan na nakatayo sa pasilyo. Ang mga tao ay dumadaan sa kanya. Mga abogado, hukom, bisita, bailiff. May tumitingin ng pasulyap sa magandang bihis na lalaki na dumula sa pader at nakaupo. Hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at umuugoy-ugoy na parang sinusubukang pakalmahin ang isang panloob na bagyo. Isang oras na ang nakakaraan. Sigurado siya ang hari ng mundo, ang may-ari ng sitwasyon, ang lalaking makakakuha ng kanyang gusto. Ngunit ang buhay, tulad ng pinakamahigpit at hindi nasusuhulang financial director, ay gumawa ng mga pagsasaayos. Ang huling balanse ay hindi pabor sa kanya. Ang kanyang personal na pagkalugi ay ganap at walang kondisyon, at dito nagtatapos ang kwento ni Andrea. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Andrea? Gagawin ninyo ba ang ibang paraan kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o anumang damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa taong alam ninyong makakarelate din. At mag-subscribe sa channel Ang Tahimik na Ganti para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang misteryo. Hanggang sa susunod nating kwento, at malay natin, sa susunod baka ikaw na ang magiging bida. Isang bato. O makukulong ka ng seryoso at matagal. At huwag kang maglakas loob na magpakita sa opisina. Naghihintay sa iyo ang aking driver sa labas ng korte upang kunin ang telepono at ang kotse ng kumpanya. Click. Naputol ang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang kamay na may telepono. Ang kanyang mundo, na itinayo niya sa loob ng maraming taon sa mga kasinungalingan at kayabangan, ay gumuho sa isang iglap. Si Katrina, na narinig ang bawat salita, malakas ang speaker, ay nanlaki ang mga mata. Namutla ang kanyang mukha. Hindi siya masyadong matalino, ngunit ang instinct ng self-preservation sa mga maninila ay perpektong gumagana. Agad niyang napagtanto na sa harap niya ay hindi isang matagumpay na senior manager o isang mapagbigay na sponsor, kundi isang walang trabahong talunan na may malalaking utang, walang bahay, at may tunay na posibilidad na makulong. Tinanggal ka dahil magnanakaw, tanong niya, at sa kanyang boses ay wala ng galit,
tanging malamig na pagkasuklam. Katrina, na-frame ako. Malalagpasan natin ito. Mahal mo ako, di ba? Nagsimula siyang mag-usap ng pabulong, sinusubukang hawakan ang kanyang kamay, naghahanap ng kahit anong suporta sa ganap na pagbagsak na ito. Itinaboy niya ang kanyang kamay na parang nasusunog. Ipinagpag niya ang kanyang manggas ng may pagkasuklam na parang nadumihan. Walang tayo, Marco. Hindi ako sumali para mabuhay kasama ang isang bangkaroting talunan at isang preso. Nangako ka sa akin ng magandang buhay, mga biyahe, mga brilyante, at anong meron ka. Mga utang, pagkatanggal, at isang kahon ng mga gamit. Huminga siya ng malalim, inayos ang mamahaling bag sa kanyang balikat, at tumalikod. Paalam. Huwag mo akong tawagan. I-block kita sa lahat ng dako at hindi ko ibabalik ang pulseras. Huwag kang mangarap, pinaghirapan ko iyon. Ang kalansing ng kanyang mga takong ay umalinggaw sa mahabang pasilyo ng korte, lumalayo hanggang sa ganap na tumahimik. Naiwan si Marco na mag-isa, ganap na mag-isa, inabandona, tinapakan, sinira, sa sandaling iyon, lumabas ako sa silid. Lumakad ako ng mahinahon, walang pagmamadali, tuwid ang likod, kasama ang aking abogado. May sinasabi sa akin si Atty. Laurel at mumiti ako ng isang pinigilan at banayad ng ngiti. Walang tagumpay sa aking mukha, tanging isang malalim na kasiyahan at ginhawa. Pumantay ako kay Marco. Nakatayo siya sa tabi ng pader, dumudulas dito gamit ang kanyang likod, halos nakaupo, maputla, pinagpapawisan, durog. Ang kanyang kurbata ay baluktot, ang kanyang suit ay gusot. Ang kanyang mukha, na dati ay mayabang, ngayon ay isang maskara lamang ng takot at kawalan ng magawa. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa akin. Sa mga ito ay may isang halo ng galit, takot, at isang kaawa-awang at desperadong pagsusumamo. Andrea, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Paano mo nagawa? Naging asawa mo ako. Ipinadala mo ang mga dokumento sa boss. Sinira mo ako. Ngayon wala akong mapupuntahan. Wala man lang akong pera para sa taxi. Anong gagawin ko? Huminto ako. Tiningnan ko siya mula sa itaas ng walang panunuya, walang tagumpay, ngunit walang bahid ng awa. Ito ay ang paraan ng pagtingin sa isang luma at walang silbing bagay na sa wakas ay inilabas sa basurahan. Nakita ko sa harap ko hindi ang lalaking minsan kong minahal, kundi ang anino lamang ng kanyang panlilinlang. Gusto mong kunin ang lahat sa akin, Marco, sabi ko ng mahina, ngunit bawat salita ay bumagsak na parang isang mabigat na bato. Sinabi mo na isa akong malaking zero. Dinala mo ang iyong kabit sa korte upang pagtawanan ako. Akala mo mahina ako dahil tahimik ako at naghahanda ng iyong hapunan. Nakalimutan mo ang pangunahing tuntunin ng accounting na sinubukan kong ituro sa iyo. Lahat ay may halaga at ang bill ay laging dumarating. Ang iyong bill ay dumating ngayon, Marco, at binayaran mo ito ng buo. Pero, saan ako pupunta? Halos bulong niya. At sa wakas, hindi na naitago ang mga luha sa kanyang boses. Wala akong anuman. Iniwan ako ni Katrina. Mayroon kang kalayaan, sagot ko, nagkibit balikat na para bang ito ang pinakahalatang sagot. Gusto mo siya ng labis? Sumigaw ka para sa kanya, nagsikap na makuha siya, hinubad ang responsibilidad at mga obligasyong moral. At mayroon kang kotse. Matulog ka doon hanggang sa kunin iyon ng bangko. Iyan ang iyong pinili. Iyan ang iyong kalayaan. Tumalikod ako at lumakad patungo sa labasan, kung saan sa pamamagitan ng mga ulap ay sa wakas ay sumikat ang isang maliwanag at nakakasilaw na araw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong tunay na buhay, tunay na malaya. Ang bigat na nagpahirap sa aking mga balikat sa loob ng maraming taon, ang mabigat at hindi nakikitang pasanin ng pagtataksil at mga kasinungalingan ay nawala na. Itinuwid ko ang aking mga balikat. Sa harap ay isang bagong buhay. Ang kondo ay ang aking kuta na walang sinumang makakakuha. Ang aking propesyon ay ang aking suporta,
aking kalasag, at ang nakaraan ay naiwan sa masikip at madilim na pasilyo ng korte. Kasama ang lalaking hindi kailanman naunawaan kung sino at ano ang nawala sa kanya sa kanyang kahabag-habag na paghahabol sa isang makintab na balot at mga panandaliang kasiyahan. Lumabas ako sa kalye, huminga ng malalim ng sariwa at malamig na hangin. Ang amoy ng ulan at basang aspalto ay tila ang pinakamagandang amoy sa mundo. Naramdaman ko ang isang bahagyang simoy ng hangin na naglalaro sa aking buhok at ang init ng araw sa aking mukha. Huminto si Achoy Laurel sa mga hagdanan at kinamayan ako bilang paalam. Magaling ang trabaho, kasamahan. Kinindatan niya ako at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay masayang kumikinang. Kung magpasya kang magpalit ng propesyon, kukunin kita bilang kasama. Bihira akong makakita ng ganitong determinasyon. Bahagya akong tumawa ng isang malinaw na tunog. Sa totoo lang, ang tawang ito ay ganap na bago, malinis, walang bahid ng kapaitan. Salamat po, Attorney Laurel, ngunit mahal ko ang mga numero. Hindi tulad ng mga tao, hindi sila nagsisinungaling o nagtataksil. Palagi silang nagtuturo sa katotohanan. Lumakad ako patungo sa aking kotse. Ngayong gabi ay hindi ako iiyak. Bibili ako ng pinakamasarap na cake, marahil isang bote ng magandang puting alak. Maghahanda ako ng sariwang tsaa at tatamasahin ang katahimikan sa aking kondo. Sa aking sariling at ligtas na kondo, kung saan wala ng mga kasinungalingan, walang pagtataksil, walang amoy ng iba, walang peking ngiti. Tanging ako at ang aking kalayaan. At si Marco ay naiwan na nakatayo sa pasilyo. Ang mga tao ay dumadaan sa kanya. Mga abogado, hukom, bisita, bailiff. May tumitingin ng pasulyap sa